Yung mandato ng batas ay ginagawa lang po namin bilang isang pulis na nagseserbisyo sa bayan. Panggigipit itong pakiramdam na to. Alam namin na pag-utusan lang sila ng nakatataas sa kanila. Protest caravan ng Manibela at Piston hinarang ng Manila Police District dahil sa kawalan ng permit. LTFRB at DOTR hiniling sa Supreme Court na ipawalang bisa ang petisyon kontra PUV Modernization Program. Technically, there's no fund to help them. But once what I have discussed with FTI just the other day is, and including Kadiwa, Department of Agriculture wala umanong pondo upang matulungan ang mga magsasaka ng gulay na naapektuhan ng oversupply. Again, may nakikita tayo ng mga violation po ng existing police protocols po natin at pinaiimbestigahan na po yan. 6 na pulis inalis sa pwesto dahil sa insidente ng holdapan sa loob ng isang jeep sa Santa Mesa, Manila noong Biyernes. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hindi na nakarating ng Mendiola sa Maynila ang kilos protesta na isinagawa ng Piston at Manibela ngayong araw. Hinarang ng Manila Police District ang libu-libong mga ralyista dahil sa kawalan umano ng permit. Mula sa Maynila, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, nagkaroon ba ng tensyon sa pagitan ng mga ralyista at mga pulis? June, hindi naman nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga nagpoprotesta mula sa mga miyembro ng Manibela at ng Piston at saka yung mga Manila Police District. Pero yung Manibela, pinagbigyan sila na 30 minutes lang dapat yung kanilang pagsasagawa ng protesta. Pero hanggang sa mga oras na ito, bandang alas 5 ay patuloy pa rin silang nagsasagawa ng protesta dito at nagpupumilit pa rin sila na makapunta pa rin ng Mendiola. Nagmarcha kanina patungong Mendiola ang mga miyembro ng Piston at Manibela para muling magsagawa ng protesta laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Pero nasa Welcome Rotonda pa lamang ang mga ralyista papasok ng Espanya Boulevard ay hinarang na ang mga ito ng puwersa ng Manila Police District. 2 malalaking truck ng pulisya ang inihambalang sa kalsada para hindi na makausad pa ang mga nagpoprotestang grupo. Dito na nagkaroon ng negosasyon ang MPD at si Mar Valbuena ng grupong Manibela. Ang pakiusap ng Manibela, makausad pa sila ng kaunti para magkasya sa kalsada ang mga nagpoprotesta pero hindi sila pinagbigyan ng MPD. Paliwanag ng pulisya, walang permit ang mga ralyista at nagkaroon umano ng paglabag ang huling protesta ng Manibela at Piston sa Mendiola dahil hindi nila nakontrol ang kanilang mga miyembro at tumagal pa sila hanggang gabi. Hindi rin nila Freedom Park ang Mendiola upang doon magsagawa ng programa. Yung mandato ng batas ay ginagawa lang po namin bilang isang pulis na nagseserbisyo sa bayan. Wala silang permit. Yun po number 1 po doon. Kung gusto nila talagang magdaos ng matiwasay na tinatawag na itong ginaganap ngayon na rally, may naman po tayong Freedom Park. Panggigipit itong pakiramdam na to. Alam namin na pag-utusan lang sila ng nakatataas sa kanila. Tinanggalan na kami ng hanap buhay. Pinapahirapan pa rin kami hanggang kalsada. Bagaman ilang ulit na nakipagnegosasyon ang Manibela sa mga pulis na makaabante, hindi pa rin sila pinagbigyan. Kaya napilitan ang mga ito na isagawa na lamang ang kanilang protesta sa bahagi ng Welcome Rotonda. Muling iginiit ng mga nagpoprotesta ang pagbasura sa jeepney phase-out at pagtuligsa sa PUV Modernization Program. Umaasa tayo na ang ating Pangulo ay mapapakinggan po tayo na makabalik kami sa aming hanap buhay. Yung mga tao talaga, kung talagang consolidation sila, hindi po sila sasama. At maliwanag po na yung consolidation na ito sa pilitan at maraming natakot
maraming pinilit at marami ring tinakot. Ayon sa Manibela, nasa 10,000 mga jeepney driver at operators ang nakiisa ngayon sa protesta, kasama na ang mga miyembro nila at ng Piston mula sa Quezon, Cavite, Bulacan, Rizal, Pampanga at Laguna. At bukod sa mga transport group, kasama din sa protesta ang ilang mga miyembro ng Kilusang Mayo 1, gayon din ang iba pang mga labor group at commuters group. June, hanggang sa mga oras nga ito, nagsasagawa pa rin ng protesta itong grupong Manibela at Piston dito sa bahagi ng Welcome Rotonda. At occupied nila yung bungad na bahagi ng Espanya Boulevard at yung Quezon Avenue. Kaya yung mga motorista ay ina-assist na ng mga traffic enforcement para doon sa rerouting. At ayon sa Manibela, hindi sila alis dito hanggat hindi nga sila pinagbibigyan na makapasok papuntang Mindiola. Sa ngayon, pinagsasalita nila yung kanilang mga leader, yung mga transport leader sa iba't ibang mga probinsya, ukol nga doon sa kanilang naing na yung kanilang patuloy na ipinaglalaban dito sa programa ng modernisasyon. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. JP, gaano karami pa rin hanggang sa ngayon yung nakikilos protesta dyan sa Welcome Rotonda? Jun, bukod dun sa mga tao, ang claim kanina ng Manibela, nasa 10,000 sila. Mula nung magsagawa sila ng protesta mula bandang alas 12 o bandang alauna ng hapon at nung hinarang sila dito ng polis, ay talagang marami yung kanilang mga miyembro dahil nga galing pa sa iba't ibang mga probinsya. Bukod dun sa mga nagpo-protesta, marami rin na nakaharang na unit ng mga traditional na jeep at occupied yung buong lane nitong bungad na bahagi ng Espanya Boulevard. Kaya yung mga motorista, hindi na sila dito nakakadaan at pinadadaan sila dun sa mga alternatibong ruta para makalusot sila papunta ng Maynila. June? Yung sinasabing 10,000 ang nakaisa sa protesta ngayong araw ng Piston at Manibela, ibig bang sabihin 10,000 jeepney drivers din ang mawawalan talaga ng hanap buhay dahil sa hindi, kumbaga, nakahabol sa deadline ng consolidation? Yes, Jun, yan yung claim ng Manibela. Pero ang sabi ni Mar Balbuena, hindi lang 10,000, nasa 20,000 talaga yung inaasahan nila na mawawalan ng hanap buhay dito nga sa full implementation ng modernization program. Dahil bukod doon sa mga sumama ngayon, sa mga nagpo-protesta, meron pa nila silang mga miyembro na hindi nakasama dahil merong mga ilan umano na naharang at hindi na napapasok dito sa Metro Manila. June? Ilang 2 linggo na lamang, JP, ano ngayon ang sinasabi nila na plano pa nila pagkatapos itong kilos protesta na ito, JP? Jun, sa ngayon wala pa sila nababanggit na kasunod na hakbang at ang focus nila ngayon ay yung maiparating nga yung kanilang hinaing na ang mismong sumagot sa kanila ay si Presidente dun sa kanilang mga hinaing na ang imbis na ituloy itong PUV modernization, ang nais nila ay ibalik na lang yung 5 taon na prangkisa doon sa mga individual na mga operator at wag na umanong ituloy itong modernization, partikular doon sa consolidation na isinasagawa para nga makapasok sa mga kooperatiba yung mga operator at magpalit ng mga modernong jeepney. June? JP, huli na lang. Dati noon ay nakipag-usap na sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon ba hindi sila makagawa ng paraan na makausap muli ang Pangulo? Jun, sa ngayon wala pa tayong nakuwang impormasyon kung ano yung ginagawa nilang hakbang para makausap mismo si Presidente. Kasi nung huling beses na nakausap nila ang Pangulo at yung mga sekretary o yung sekretary ng Transportation ay sila yung inimbitahan. Pero nga, ang Pangulo na rin kasi yung nagdesisyon doon sa pagpapatuloy nitong modernization program. Pero isa yan doon sa alamin natin sa Manibela at sa Piston kung ano yung gagawin nilang paraan para si Presidente mismo yung kanilang makausap na. Sa ngayon, ang inaasahan nila ay mailabas yung temporary restraining order dito nga sa PUVMP. June? Maraming salamat,
JP Nunez. Naghain na rin ng petisyon ang Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang hilingin sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang mga petisyon na kumukontra sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Batay sa 65 pahinang komento na inihain ng DOTR at LTFRB sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, iginiit ng dalawang ahensya na ang mga petisyong isinumite ng Piston at iba pang transport group ay dapat na madismiss dahil sa kakulangan ng merito. Nauna nang naghain ng petisyon ng ilang transport group sa pangunguna ng Piston upang hilingin sa Korte Suprema na ipatigil ang PUV Modernization Program. Kahapon nagtungo rin sa Supreme Court ang iba pang transport groups gaya ng Pasang Mazda bilang suporta naman sa PUV modernization. Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na hinarang ng kanilang mga tauhan ng ilang public utility vehicle na lalahok sa protesta mula Cavite at Bulacan. Ayon sa PNP, nasita sa checkpoint ang mga ito at nagboluntaryo na lamang bumalik kahit sa matikita ng mga tauhan ng Land Transportation Office. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi po sila hinarang, ma'am. Katulad ng sinabi ko, these are normal deployment po ng ating PNP, yung ating random checkpoints at mga police visibility. Walang maipakitang papeles at special permit ang isang private utility vehicle sa Bacoor, Cavite at 3 sa Bulacan kaninang umaga. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, dumaan ang mga ito sa checkpoint kaya't sila ay nasita. Kaya sa halip na matiketan, minabuti na lang nilang huwag nang tumuloy. Hinanapan po sila ng LTO po ng special permit dahil yung prangkisa po nila ay out of line. So lalabas po sila doon sa kanilang linya ng prangkisa po nila. So nung hinanapan nga po sila ng special permit ay wala po silang napakita. So yung 3 jeep po na ito ay hindi na po tumuloy kaysa matikitan po sila. Base sa huling tala ng PNP, nasa 151 na public utility vehicle ang sumama sa protesta. Nagtalaga naman aniya sila ng nasa 5,013 na PNP personnel na magbabantay para sa seguridad. 175 ding mga mobile patrol ang kanilang idineploy para umalalay sa mga maaapektuhang motorista. So far, wala pa naman po tayong naitatala na any untoward incident. Sana magtuloy-tuloy po ito. Kagaya po ng sinabi ng ating Chief PNP kahapon, we will exercise maximum tolerance. Isa sa binabantayan ng mga pulis sa ganitong protesta ay ang pagkakaroon ng harassment ng ilang driver sa ibang PUJ na mas pinili ang mamasada. Samantala, nananatiling nakaalalay ang mga pulis sa transport caravan ng grupong Piston at Manibela simula ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., ito'y hindi lamang para magbigay ng libreng sakay sa mga walang masakyan, kundi pati na rin ang pagbabantay sa posibleng harassment ng mga jeepney na gustong mamasada. What we don't want to happen is there will be paralysis of transportation natin. So isa sa mga considerations natin yan, we'll be exercising maximum tolerance still. But definitely not to the extent naman na ma-hamper yung normal activities natin sa areas na pagdadausan nila. Sa ngayon, wala naman aniya silang natatanggap na anumang banta sa transport caravan ng ilang grupo ng motorista. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinulong kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang miyembro ng gabinete, kabilang na ang mga opisyal na Department of Agriculture. Tinalakay muli sa pulong ang ukol sa mga problema sa agrikultura. Kabilang na rito ang sobrang ani ng gulay na nasasayang lamang. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Technically, there's no fund to help. Tone-toneladang gulay na ang ipinamigay at itinapon sa Benguet dahil sa oversupply. Kaya ang daing ngayon ng mga magsasaka, malaki na ang nalulugi sa kanila. Ang Department of Agriculture walang maipangakong ayuda sa mga ito dahil wala umano silang pondo.
Ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may binubuo ng plano ang pamahalaan upang sila ay matulungan. Kabilang na ang pagpapatayo ng storage facilities. Pag natayo na natin yung storage at meron na tayong pagtataguan yan, kung meron man incidents na ganyan, it's either itago nung farmer yung excess production nila sa storage, whether it's subsidized by the government, that's to be arranged, or the government buys those excess product at a certain price to be distributed through Kadiwa and everything. Nasa 5 bilyong piso ang inaasahang gagastusin para dito. Samantala 93 bilyon pesos ang kakailanganing pondo ng DA upang makapagtayo ng post-harvest facilities sa susunod na 3 taon. Ito ay upang makapagsalba ng nasasayang na mais at bigas na aabot sa 10.7 bilyon pesos kada taon. Bahagi ng 3-year plan para sa masagalang bagong Pilipinas ng kagawaran ang pagtutok sa modernisasyon ng agrikultura, pagtataas ng produksyon nito, pagsasaayos ng post-harvest systems at infrastructure. Ayon sa kalihim, malaki rin ang nasasayang dahil sa problema sa transportasyon ng mga produkto. 30% of our produce, especially of vegetables, is gone because of wastage, because of the poor logistics system in our food supply chain. Ngayong taon, may 1 billion pesos na budget na gagamitin sa pagtatayo ng 4 na cold storage facilities sa ilang bahagi ng Luzon para sa pag-iimbakan ng gulay. Upang maiwasan naman ang overproduction ng agri-products, iniutos ng Pangulo sa DA na magpatupad ng data-driven information system sa kada planting season. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aprobado na ang 4% rental increase sa residential houses ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sinabi ni Undersecretary Henry Yap na ang mga nagbabayad ng 10,000 peso pababa na upa ang sakop nito kasama na ang mga dormers at bed spacers. Ito ang balita ni Jed Neresina. For this year, ang tinatag po ng National Human Settlements Board, ang maximum is 4%. Dagdag renta ang sumalubong sa mga nangungupahan ng bahay noong Enero 1 ngayong taon. Kaya ang mga estudyanteng sina Rain, Jupritz at Lian hindi pa man naaabisuhan ng kanilang landlady tungkol sa pagtataas ng renta, nangangamba na magigipit na naman sila sa budget sakaling magpasya na ang may-ari ng kanilang dormitoryo na magpatupad ng increase. Hirap nang pagkasyahin ang kanilang budget. Mula sa average na 5,000 piso kada buwan, 200 piso rin ang kanilang idaragdag sa monthly rent. Kasi 4 din po kami magkakapatid. Ang 2 po sa amin nag-dorm. So, pag nag-increase po, I guess mababawasan po yung allowance ko instead of matataasan yung budget ko. Mas mababawi po siya sa allowance ko. Ang hirap kung magkakaroon ng 4% increase yung every residential dorms dito po. Mas mahihirapan po kasi nga po, ipinagkakaroon na nga po namin yung magiging allowance namin, then mahahati po ulit yun, ipangdadagdag po sa rent ng dorm namin. Para naman kay Crispin Onyada, medyo mabigat ang 4% increase. Ngunit kung maayos naman anya ang kanyang inuupahan, ay ayos lang ang pagtaas ng singil dito. Okay lang po, depende po sa serbisyo din po sa boarding house namin. Okay lang. Kasi libre naman po lahat yung mga ilaw. Pero pag, depende kasi yun sir. Alam nyo naman kami, budgeted lang po yung, kasi once na bumaba niya, kami galing sa barko, wala na kaming income. Ay, ganun. Medyo mabigat pero wala na tayong magagawa kung ganun talaga sa mayari ng boarding house. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, sakop ng nasabing increase ang mga nagbabayad ng 10,000 pesos pababa na upa. So only existing tenants na nagbabayad na ng 10,000 and below ang covered nitong rent control. So kung mayroong mga renta dyan na above 10,000, hindi na husakop nung cap na to. Nilinaw naman ni Undersecretary Yap na ang rental increase ay para lamang sa residential na tirahan, maging ang mga dormitoryo at bed space.
Nilinaw ng DHSUD na hindi pa maaaring itaas agad ang renta kung hindi pa tapos ang kasalukuyang kontrata sa pagitan ng landlord at tenant. Dagdag pa niya na may kaukulang parusa gaya ng multa o pagkakakulong para sa mga hindi susunod dito. Kung malaman na hindi talaga sila sumusunod, mayroong karapatang penalty, may multa at may kulong. No? Ang penalty po natin dito is 25,000 minimum to 50,000 max, or imprisonment na 1 month and 1 day up to a maximum of 6 months or both. Batay sa tala ng DHSUD, nasa 2.72 milyong pamilya ang nangungupahan sa halagang 10,000 peso pababa ang apektado ng nasabing pagtaas sa bayad ng renta. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Contained na ang diarrhea outbreak sa Baguio City. Ayon sa kagawaran, may idea na rin ng mga otoridad sa sanhi ng outbreak. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Official na pong na-contain ang outbreak, ang gastroenteritis, acute gastroenteritis outbreak sa Baguio City. Hindi sa main water source ng Baguio City galing ang virus o bakterya na dahilan ng pagkakaroon ng gastroenteritis ng mga residente at ilang turista sa lungsod. Ayon sa Department of Health, base sa kanilang pagsusuri, maaaring galing ito sa isang water delivery service. Ang magandang balita po, yung main water source sa Baguio City, lahat ng water samples po ron ay negative. Ito mga nag-positive po ay doon sa mga nagdi-deliver po ng tubig. Sa ngayon, contained na ang pagkalat ng sakit na nakaapekto sa nasa 3,000 individual. Batay sa mga isinagawang water sampling, may ilan dito na nagpositibo sa total coliform o fecal coliform. At batid nyo na rin po na maraming iilang mga water samples po ang nag-test either sa total coliform or fecal coliform. Pag fecal coliform po, ibig sabihin nun ay galing sa isang tao na may sakit, kaya po maaring ito ang naging dahilan po ng naturang outbreak sa Baguio City. Ayon kay Health Undersecretary Tayag, iniulat na mayroong na-isolate na virus na norovirus at sapovirus na sanhi ng diarrhea o pagsusuka na nakuha sa mga kontaminadong tubig. Patuloy na gumagawa ng hakbang ang Department of Health katuwang ang Baguio City Government upang hindi na maulit pa ang insidente. At habang may ginagawang pagsusuri sa mga water sample, patuloy na hinihikayat ang mga residente sa lungsod na ipagpatuloy ang pagpapakulo ng tubig bago ito gamitin. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba na ang naitatalang kaso ng gastroenteritis sa Baguio City buhat ng ideklara ang outbreak ng sakit nitong January 10. Sa kabila nito, hindi pa rin natutukoy ang sanhi ng sakit. Dahilan kaya mayroon pa rin pangamba ang mga residente at turista sa lungsod na mahawa ng sakit. Ito ang balita ni Grace Flores. Malaking abala siya kasi hindi mo magawa ng maayos yung gusto mong may gawin ka, may gagawin ka na isang araw, pero isipin mo pa na yung tiyan mo. Nangangamba pa rin ang mga taga Baguio City sa gastroenteritis. Bagamat sinabi na ng Department of Health na na-contain na ito sa ngayon, hindi kaila ang epekto nito sa mga residente at ekonomiya ng lungsod. Sa susunod na buwan, simula na ng month-long celebration ng taunang Panagbunga o Flower Festival at kung hindi pa rin matutukoy ang sanhi ng outbreak, baka matakot nang umakyat sa City of Pines ang mga turista. Ngayon pa lang kasi ay matumal na ang mga negosyo dito. Matumal po ma'am dahil nga po dun sa sinasabi nilang yun. Yung outbreak na ganito-ganyan dahil sa water. Yung syempre ma'am takot silang bumili kung saan-saan.
Ang pinakamalaking mall kung saan naitala ang mga insidente ng gastroenteritis, dumanas din ng pagbaba sa sales ang mga kainan. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nasa 20% ang ibinaba ng kanilang kita dahil sa insidente. Ang mga turistang sina Renz at Ken, tumiskarte na lang upang matuloy ang matagal na nilang planong pamamasyal sa Baguio City. Well, actually, kung una naging hesitant kami, tutuloy kami sa trip namin. Pero sabi ko, magbaon na lang kami ng tubig. Nag-prepare kami ahead of time. Ayun ang naging namin, prevention namin. Diba? Sarili kaming water. Samantala, sa ipinadalang sulat ng Hotel and Restaurant Association of Baguio sa mga miyembro nito, patuloy silang nagpapaalala na maging consistent at magpatupad ng enhanced sanitation protocols. Panatilihin ang food safety and hygiene, monitoring ng kalusugan ng mga staff at pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan. Dapat din ipaliwanag ng mga member hotel sa kanilang guests ang ilang protocols bilang pag-iingat sa sakit. Grace Flores, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahati ni Jovic Bermas mula sa Westminster Abbey, United Kingdom. Jovic, sa United Kingdom ba matindi rin ang suliranin ng poverty inequality? Yes, Monica, magandang gabi. Malaki rin ang suliranin ng United Kingdom patungkol sa poverty inequality. Ayon sa pananaliksik na ginawa ng London School of Economics and Political Science, mayroong direktang ugnayan sa pagitan ng pagtaas ng income inequality at pagtaas ng antas ng kahirapan. Ipinakita ng kanilang pag-aaral na ang pagtaas ng income inequality ay nauugnay sa pagtaas ng relative income poverty. Halimbawa, isang punto ng pagtaas sa Gini coefficient, isang sukatan ng income inequality ay nauugnay sa 0.6% na pagtaas sa relative poverty. Ang patuloy na paglaki ng agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap sa UK ay hindi lamang nagpapataas ng antas ng kahirapan, kundi nakakaapekto rin ito sa mas malawak na paglago ng ekonomiya at sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Bukod dito, Monica, napansin din sa pag-aaral na ang wealth inequality o ang hindi pantay na distribution ng yaman ay tumataas din na bunga ng pagkakaipon ng yaman sa iilang tao sa itaas ng lipunan. Dahil dito nahihirapan ang younger generation na umangat sa property ladder. Samantala, Monica, itinuturing naman ng United Nations na ang mga Sustainable Development Goals na naglalayong bawasan ng inequality ay isang potensyal na balangkas para sa paglikha ng isang mas patas na lipunan kung saan ang economic growth ay mas pantay na naibabahagi. Monica? Sige, Jovic, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Hindi nagpatinag ang mga taga-suporta ni dating US President Donald Trump sa kabila ng record-breaking cold weather sa Iowa, USA. Nakuha ni Trump ang record-breaking margin sa pagkapanalo sa First in the Nation caucuses para sa Republican Party. Ito ang balita ni Sonny Cos. Panalo si former US President Donald Trump sa First in the Nation caucuses sa Iowa, USA. Sa kabila ng record winter temperatures na umaabot ng hanggang negative 20 degrees Celsius sa Iowa, hindi na tinag ang Republicans sa pagboto at inaasahan na magiging largest margin win sa kasaysayan ng first Republican nominating contest. 30 minuto matapos ang caucuses na ideklara ng panalo si Trump, tanda ng patuloy na malakas na suporta sa kanya ng partido 3 taon matapos ang January 6 riot na nangyari sa US Capitol upang harangin ang election certification ni US President Joe Biden. Ang pagkapanalo ni Trump sa Iowa ay magdadala sa kanya sa mas matibay na posisyon sa paparating na First in the Nation primaries sa New Hampshire ngayong buwan. Patuloy na nangunguna sa surveys ng double digits si Trump laban sa mga katunggalin nitong sina US Ambassador to the United Nations Nikki Haley at Florida Governor Ron DeSantis.
Nangako naman sina Haley at DeSantis na magpapatuloy sa laban hanggang sa huli. Samantala, kung mananalo sa New Hampshire, magiging mas mahirap para sa mga katunggali nito na maungusan ng dating Pangulo sa iba pang primary contests. Haharap ang mananalo sa Republican contest kay incumbent US President Joe Biden na muling tatakbo para sa ikalawang termino. Sonicos UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaking bahagi ng Estados Unidos ang apektado pa rin ng matinding winter weather. Nasa 125 milyong tao ang nasa ilalim ng wind chill advisories o warnings. Iniimbestigahan ang posibilidad na hypothermia cases sa pagkasawi ng 3 homeless na lalaki sa Milwaukee area. Samantala, 7 iba pa ang naiulat na binawian ng buhay dahil sa lagay ng panahon. Babala ng National Weather Service, posibleng bumagsak sa -30 degrees Celsius ang wind chill sa Plains at -50 naman sa Montana at Dakotas. Dumoble ang kayamanan ng 5 pinakamayayamang tao sa mundo simula 2020 batay sa Charity Oxfam. Gayunman, halos 5 bilyong tao naman ang naging mas mahirap. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. So, the 5 top billionaires have doubled their wealth, and almost 5 billion people, that's 60% of the population, that's become poorer. So, that's what is happening, and this is a decade of division. Nadagdagan pa ang kayamanan ng 5 pinakamayayamang tao sa mundo simula 2020 batay sa isang bagong ulat ng non-governmental Oxfam. $3.3 trillion na mas mayaman ngayon ang mga bilyonaryo kaysa noong 2020. Sina Tesla CEO Elon Musk, LVMH Chief Bernard Arnault, Amazon founder Jeff Bezos, Oracle co-founder Larry Ellison at veteran investor Warren Buffett ang pinakamayayaman sa mundo. Ito ay kahit na maraming krisis ang nararanasan ng mundo sa dekadang ito, kabilang na ang COVID-19 pandemic at global tensions. Subalit kasabay naman ito ang paglala ng poverty inequality. Halos 5 bilyong tao sa buong mundo ang naging mas mahirap, ayon din sa Oxfam. It's a fundamental choice that WEF and I would say the global community needs to make. It's a policy choice to ensure that we have equality. We cannot continue with these levels of obscene inequality. Kaya naman nananawagan ng Oxfam sa mga bansa na tugunan ng impluwensya sa tax policy ng mga ultra-rich. Umepela rin ng non-governmental organization sa pagkakaroon ng cap sa CEO pay at paglasag sa private monopolies. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinadismaya ng Estados Unidos ang pagputol ng diplomatic ties ng Nauru sa Taiwan. Inanunsyo ng South Pacific nation na pinuputol na nito ang ugnayang diplomatiko sa Taiwan at sa halip ay kinikilala ang China para sa kapakanan ng bansa at mga mamamayan nito. Subalit babala ng Amerika, madalas na hindi naman natutupad ang mga pangako ng Beijing. Bilang tugon naman, ipinahayag din ng Taiwan na tinatapos na nito ang diplomatic relations sa Nauru upang protektahan ang national dignity nito. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Westminster, London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas, magandang gabi. Balita muli sa loob ng bansa, iginit ngayon ng Department of Foreign Affairs ang commitment ng Pilipinas sa One China policy. Ito'y matapos na i-congratulate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Taiwan President-elect Lai Ching-te at sinasabing umaasa siya sa lalo pang pagpalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Taiwan. Sa pahayag na inilabas ng DFA ngayong araw, sinabi ng ahensya na ang mensahe ni PBBM ay isang pagpapasalamat sa pagkupkop ng Taiwan sa halos 200,000 OFWs na nagtatrabaho doon. Gayunman, nanindigan pa rin ang Pilipinas sa One China policy. Batay sa naunang kasunduan na pinirmahan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at former Chinese Premier Zhou Enlai noong 1975,
Kinikilala ng Pilipinas na ang People's Republic of China ang sole legal government ng China at nirerespeto ang posisyon ng Beijing na nagsasabing bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan. Ipinatawag ngayon ng pamahalaan ng China ang Philippine Ambassador na nakatalaga doon matapos na magpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Taiwan President-elect Lai Ching-te. Nais ng Chinese government na pagpaliwanagi ng Pilipinas hinggil sa naging pagbati ni PBBM sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, labis nilang ikinadismaya at tinututulan ang ginawa ng presidente ng Pilipinas. Naniniwala ang China na paglabag ito sa political commitment ng Pilipinas sa One China policy. Noong Lunes, nag-post sa kanyang social media account si President Marcos Jr. kung saan binati nito sa kanyang pagkapanalo si Taiwan President-elect Lai Ching-te at sinasabing umaasa siya sa pagkakaroon ng close collaboration sa opisyal. Mahigit 150,000 overseas Filipino worker ang posibleng makinabang sa desisyon ng Taiwan Immigration Authorities na gawaran ng multiple visa entry ang mga foreign worker. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III, ang hakbang na ito ng Taiwan Immigration ay malaking tulong sa mga kababayan natin na nagtatrabaho doon dahil makatitipid sila ng gastos at panahon sa pag-asikaso ng kanilang travel documents. Base sa nakaraang pulisiya ng Taiwan government, ang mga foreign worker na saklaw ng Employment Service Act ay hindi pwedeng mag-apply ng multiple re-entry permits. Dahil sa walang humpay na mga pag-ulan dulot ng shearline, nakaranas ng mga pagbaha at landslide sa iba't ibang bahagi ng Davao Region. Ang ilang lokal na pamahalaan nagsuspinde ng klase at pasok. Ito ang balita ni Lucilio Ren. Mataas na tubig baha ang bumuhat sa mga residente sa Davao Region kaninang umaga, kasunod ng walang humpay na mga pag-ulan na nagsimula pa kahapon. Sa kuhang ito ng isang netizen sa sitio Uwabangon sa San Jose, Buston, Davao Oriental, nagmistulang ilog na ang isang kalsada dahil sa taas ng tubig baha. Sa Caraga, Davao Oriental, ilang mga kahoy ang mga natumba. Hindi rin nakaligtas sa tubig baha ang National Highway sa Davao City dahil sa pag-apaw ng Bunawan River. Bunsod nito, hirap makadaan ang mga sasakyan at bumigat ang daloy ng trapiko. Dahil sa masamang panahon, sinuspinde ng lokal na pamahalaan ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan. Work from home setup naman ang ipinatupad sa lahat ng national at local government offices. Sa buong probinsya ng Davao del Norte, suspindido rin ang klase at pasok sa mga opisina ng gobyerno. Sa Kapalong, halos pumantay na sa tulay ang malaking ilog ng bayan dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Pinakaapektado rin ng mga pag-ulan ang probinsya ng Davao de Oro na nagsuspindi na rin ng klase at pasok. Sa bayan ng Nabunturan at Mako, tumulong na ang mga pulis at Philippine Coast Guard sa pagsasagawa ng preemptive evacuation at pag-rescue sa mga residenteng binaha. Binigyan naman ng relief goods at iba pang mga supply ang mga lumikas. Sa bayan ng Mawab, gumuho ang bahagi ng lupa sa barangay Tuburan. Wala namang naitalang nasaktan pero may isang bahay na nagtamo ng pinsala. Pinayuhan din ang mga motorista na mag-ingat sa pagpapatakbo dahil sa ilan pang mga insidente ng landslide sa Mawab. Sa kabila ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, wala pa namang naitatalang nasaktan o nasawi sa Davao Region. Pero ayon sa Office of Civil Defense 11, nakapagtala ng isang tulay na nasira sa Caraga, Davao Oriental. So far, no reported damage to life o mga brownouts o unsa pa ba, wala pa man. Ang atong operation center sige pa og monitor sa tanang munisipyo and provinces. Ngayong hapon, humupa na ang mga pagbaha sa rehiyon. Inalis na rin ng OCD-11 ang heavy rainfall warning sa buong Davao Region. Gayunpaman, patuloy pa ring pinag-iingat ang mga lokal na pamahalaan at mga residente. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling mataas ang banta ng natural calamities sa bansa gaya ng lindol, tsunami, baha at tagtuyot.
Ngunit paano nga ba tinutugunan ng pamahalaan ang mga sitwasyong ito? Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kahit yung sa katanungan niyo po, sa napakarami nating posibleng danasin ng mga kalamidad, yan na po talaga ang sitwasyon natin. Kaya hindi po tayo titigil. Pag ako tinanong niyo, maghahabol tayo sa paghahanda. Medyo maghahabol pa po tayo talaga. Marami pang dapat ihanda, hindi lamang ang pamahalaan kundi maging ang publiko para matugunan ang pagtama ng malalaking kalamidad sa bansa gaya ng matagal ng pinaghahandaan ang The Big One. Sa inilabas na ulat ng World of Statistics noong 2023, nakakuha ng pinakamataas na puntos ang Pilipinas sa buong mundo sa mga bansang mayroong mataas na banta pagdating sa mga natural calamity gaya ng lindol, pagbaha, pagtuyot at tsunami. Nakakuha ang Pilipinas ng 46.86 points. Pumangalawa ang Indonesia na may 43.50 points. Pangatlo ang India na may 41.52. Samantalang nasa 190 rank ang Singapore na nakakuha ng 0.63 points lamang. Ayon sa Office of the Civil Defense, sa mga kalamidad na tumatama sa ating bansa taon-taon, ang isa sa dapat bigyan ng pansin ay ang The Big One o ang paggalaw ng West Pali Point kung saan pinangangambahang maaapektuhan ang Bulacan, Metro Manila, Marikina, maging ang Pampanga, Batangas at Laguna. Sinasabi sa mga pag-aaral ng mga eksperto na nasa 50,000 individual ang mamamatay agad-agad, 160,000 ang seryosong masasaktan at nasa 3 hanggang 5 milyong katao ang mawawalan ng tahanan. Target ng Office of the Civil Defense na pababain ang bilang na ito sa pamamagitan ng kaukulang paghahanda. Kaya sinasabi ko, maghahabol tayo. Ibig sabihin ng maghahabol, kung may papababa natin yung projection na yan, doon ko po masasabi, doon natin masasabing, handa tayo. Huwag natin tanggapin na parang natural lang, na may parang ruleta ba? Sino na lang yung malasin na mamatay na 50,000? Hindi dapat ganon. Bukod sa pamahalaan, kailangan ding maihanda ang bawat isa, lalo na dito sa Kalakhang, Maynila. Dapat rin umano na gumawa ng mga programa na akma upang mababawasan ang mga masasawi at masasaktan. Ang una-una magliligtas sa ating sarili kasi tayo muna, tayong mga mamamayan. Ang pamahalaan ay nandyan upang ibigay ang framework, pagsasanay, yung malalaking infrastruktura, pero dalawang kamay po yan, yung private sector at government sector. Tuloy-tuloy din ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng mas malawak at mas malalim na mga simultaneous hazard at earthquake drill. Ngunit payo ng OCD, mas makabubuti kung pag-aaralan din ng mga nais na bumili ng bahay, lalo na ang lokasyon nito. Hindi lamang ang pamahalaan ang mayroong obligasyon sa paghahanda sa mga kalamidad gaya ng lindol. Mahalaga rin na magkaroon ng tamang kaalaman ng publiko para makasurvive sa anumang kalamidad. Kahit anong drill ang gawin natin, pagsasanay, kung yun namang iyong kinalalagyan na gusali, delikado. Maisip niyo po, no? Peligro ang buhay niyo, baka yung mga sanay na sanay mag-drill, doon naman sila matabunan. Yan po ang mangyayari kapag ang istruktura ay hindi handa. Ngayong Pebrero, muling maglulunsad ang OCD ng programa para muling palakasin ang kampanya sa pagbibigay ng tamang kaalaman at paghahanda sa The Big One. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kampante si Senator Amy Marcos na buksan ang saligang batas dahil sa isinusulong na amendment sa economic provisions ng konstitusyon. Ito ay sa kabila na naging pahayag ni Senate President Mig Zubiri na ang Senado ang naatasan ng Pangulo na manguna sa pagrebisa sa economic provisions ng saligang batas. Kinumpirma naman ng COMELEC na may naisumite na sa kanilang mga dokumento na naglalaman ng pirma para sa isinusulong na People's Initiative. Ito ang balita ni Dante Amento. Kasi pag pinuklat ang saligang batas, hindi mo mapagpapawalan na maghain ng kung ano pang provision na wala nang kinalaman sa economic provision.
Naniniwala si Senator Amy Marcos na may panganib pa ring masingitan ng ibang probisyon ang panukalang pag-amyenda sa economic provisions, partikular ng public services, education at advertising provisions ng 1987 Constitution. Ito ay kahit na ang Senado mismo ang mangunguna sa pag-aaral dito alinsunod sa mandato ng Pangulo. Paliwanag ng mambabatas, hindi pwedeng pigilan ang kanilang kasamahan sa Senado na magpasok ng ibang probisyon tulad ng sa politika. Kaya sa tingin nito sa halip na amendment ay gumawa na lang ng isang batas. Una, CONAS is a slippery slope, ika nga. Dahil baka mabuklat, pati political. At ikalawa, bukas pa rin dapat ang isipan natin na gawin na lamang batas. Baguhin na lang sa batas. Sabi nga, in accordance with law. Pero kung sakali mang matuloy ang revision ng economic provisions, dapat ang laman lang anya ng inihayang resolusyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri kahapon ang susundin na ang economic provisions lang ang gagalawin. At the very least, sana igalang yung usapan na talaga yung 3 provision lang ang gagalawin. Huwag nang kalkalin yung kung ano-ano, higit sa lahat yung political. Ikinatuwa naman ni Senator Robin Hood Padilla, chairman ng Committee on Constitutional Amendments, ang naging hakbang ni Senate President Zubiri na paraan niya sa ikasisigla ng ekonomiya ng bansa. Maging si Senator Francis Tolentino ay nagpahayag din ng suporta sa hakbang na ito. Hindi pa kami nagkausap, but I of course support the Senate leadership in the collective endeavor to amend the Constitution, specifically the economic provisions, which I've been supporting ever since, even during the 18th Congress. Samantala, dagdag pa ni Senator Marcos kahit naudlot ang isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang saligang batas, itutuloy pa rin nito ang investigasyon hinggil dito bagamat aminado siyang may hamon sa pag-iimbestiga rito. Partikular na kung sino ang tatayong resource persons. Tutuloy ko pa rin, kaya lang ang pinoproblema ko ngayon, sino magtitistigo, alam naman ninyo, nininervous lahat, sino magtatapang-tapangan, sino yung matapang na magsasalita. Samantala, kinumpirma naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na may natanggap na silang forms na naglalaman ng perma kaugnay ng isinusulong na People's Initiative. Ayon kay Garcia, galing sa nasa 300 lugar ang mga form, bagamat hindi pa nila masabi kung ilang distrito ang katumbas nito. Yung mga nakaraang araw ay may natanggap kami na mga signature pages o yung signature forms na isinumite. Yung po yung nakapase rin sa aming guidelines. Nilinaw naman ni Garcia na pagdating sa formal na petisyon para sa pagsasagawa ng plebisito kaugnay ng People's Initiative ay wala pa silang natatanggap. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling pinabulaanan ng Department of Health na ginagamit umano ang pondo ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIP para sa People's Initiative. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mayroong guidelines ang MAIP. Hindi rin direktang nakakakuha ng pera ang mismong pasyente sa programang ito. O yung MAIP kasi, hindi naman basta pwedeng ibigay sa iyo para bumoto ka for a charter change. Kailangan ma-hospital ka kasi yung pera hindi binibigay sa tao. Yung MAIP meron kaming guidelines at ito binibigay namin sa mga regional hospital kung saan nako-confine yung pasyente na may sakit. Wala po ron na kapalit yung binibigay po sa MAIP sapagkat ang kapalit po nun ay ang pasyente ay matutulungan sa pansamantalang pagkapigil niya sa ospital at hindi na magiging alalahanin pa at makakadagdag sa kanyang nararamdaman na siya ay mag-aalala na wala po siyang pambayad. Nakita na ang napaulat na nawawalang mga case folder ng mga pulis na mayroong kaso sa Metro Manila. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, na misplaced lamang umano ito dahil sa paglilipat-lipat ng opisina
kahit hindi agad ito natagpuan. Matapos ipahanap ni NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. ay natagpuan na ito. Sa kabila nito, tuloy pa rin naman ang gagawing pagsilip at pagre-review ng mga regional directors sa case folder ng mga pulis na may kaso sa kani-kanilang nasasakupan matapos na ipag-utos ni Chief PNP Acorda kahapon. So there was a misconception na nawawala ito. But it turned out, ma'am, nakita po itong mga folders po na ito na sa ibang mga opisina. Kasi ma'am, yung storage nga po, ang nakitang problema dyan, kausap ko po yung R1, yung storage po nila iba-iba. So nung hinahanap po nila doon sa isang lugar, which they believe na nandun yung mga case folder, ay wala po doon. So pinuntahan po nila doon sa isang storage, temporary storage facility na pinaglagyan po nila dahil naglipat po sila ng opisina. Nakita naman po doon. Inalis sa pwesto ang 6 na pulis sa Santa Mesa, Manila matapos ang palpak na pagresponde sa isang insidente ng holdapan sa loob ng jeepney. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, nakitaan ng paglabag sa police operational procedure ang mga pulis. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nakausap ko po mismo yung District Director po ng MPD and yes, yung insidente po na yon ay involving a hold-up. May nang hold-up po na nakasakay po sa loob ng sasakyan at while ongoing po yung hold-up ay alisto po yung driver. So hininto po niya yon sa mismong tapat po ng presinto at bumaba po siya at meron po tayong mga pulis na rumesponde po. Makikita sa viral video na ito na in-upload na isang netizen ay isang bigong insidente ng holdapan. Ito'y dahil sa pagiging alisto ng driver na agad na naihinto ang jeep malapit sa Police Community Precinct sa Santa Mesa, Manila. Dahilan para palibutan ng mga pulis ang jeep at pilit na pinabababa ang holdupper sa pamamagitan ng pagsundot ng shield. That is their way of convincing yung nango-hold up na bumaba. It so happen na tumakbo, nagkaroon ng habulan. Yung isang pulis natin doon na incidentally ay napadaan, siya po yung rumisponde dahil nakikita po niya na may commotion at hinahabol po ng kapwa niya pulis yung hold-upper. Sa kabila nito, nakatakbo pa palabas ng jeep ang hold-upper na dahilan para bariling ito ng isang pulis. Ang eksena, hindi nagustuhan ng PNP. Malinaw daw na lumabag ang mga pulis sa police operational procedure. Again, may nakikita tayo ng mga violation po ng existing police protocols po natin at pinaiimbestigahan na po yan ng District Director po ng NPD. Nakausap ko po siya personal kahapon at dahil may nakikita po talaga tayo dito na lapses at tinitingnan natin baka kulang sa training or meron naman tayong mga orientation, refresher courses, but siguro reminder sa mga PNP personnel on how to properly respond sa mga ganito pong mga insidente po. Kaya naman, sinabi ni Colonel Fajardo na inalis na sa pwesto ang 6 na pulis na sangkot sa pagresponde at hindi rin ligtas ang commander ng mga ito. Pati po yung kanilang precinct commander ay pinapag-explain din po kung bakit naging ganun po yung response po ng kanilang mga PNP personnel. Kung mapatutunayang may paglabag at kapabayaan sa panig ng mga pulis, mahaharap ang mga ito sa kasong administratibo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. What? Dagdag kaalaman po, nahirapan ba kayo makatulog sa gabi? Same sa inyo dyan, nahirapan makatulog. Baka naman kasi, before matulog, panay cellphone ang inaatupag natin. Alam ba ninyo na ang blue light po na inilalabas ng cellphone nakakaapekto po sa ating mga pagtulog? Ayon sa mga eksperto, ang blue light sa mga electronic gadgets ay nakababawas po ng melatonin. Yan po yung hormone na tumutulong para tayo ay makatulog. Iwasan po ang blue light dahil lilinlangin nito ang ating mga utak na umaga pa at mahirapan tayong matulog. Ang payo ng mga eksperto, matulog na patay ang ilaw.
Pero kung ayaw nyo naman na patay ang ilaw, sinasabi ayon sa research, merong kulay na makakatulong sa atin upang makatulog tayo agad. Kung gusto nyo ng may kaunting liwanag, gumamit po ng mga warm colors, gaya ng amber o yung medyo madilaw na kulay. Sinasabi na nakakatulong ang kulay na ito upang mag-produce ang ating katawan ng melatonin upang tayo ay makatulog ng mahimbing. Kaya mas maganda, i-chat nyo na po yung mga bebe nyo 1 hour before kayo matulog para iwas gamit ng cellphone before sleeping. Sana may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yun, si Monokson. Karamihan talaga, no, kasama sa pagtulog yung cellphone, no? Alam mo ba, June, Monica, kaya ako na-i-trivia yan kasi nahirapan ako makatulog. Tapos nag-research ako, yun nga yung dahilan talaga. Yung paggamit ng cellphone before sleeping, talagang nakaka-affect yan. So, pag nasira yung cycle ng ating pagtulog, kasama na dyan pati kalusugan. Kaya ingat-ingat tayo. Pero alam mo ba, Mon, sabi ng mga doktor, mas maganda daw, bawa kulang ka nga sa tulog. Pero kunin mo daw yung mula alas 10 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw, makatulog ka nun, medyo okay na. Kahit na medyo kulang ka sa tulog. Kasi doon nagre-repair daw yung mga cells natin. Oo nga, sinasabi nga alas 10. Pero natanong ko yan pwede kayang installment? Tinanong ko Installment? Oo, halimbawa, kulang yung tulog mo. Installment mo, mag 3 hours ka, then hanggang sa mga wala, hindi daw pala pwedeng gano'n. Oras. Importante yun. Yung oras kasi nga Ang usapan talaga yung oras ng pagtulog. Oo. Gusto ko lang malaman mo, baka nasama lang dun sa research mo. Di ba di ko alam kung may scientific explanation or factual ba to. Sabi nila, yung radiation daw kasi na cellphone. Di ba yung iba natutulog kasi sa tabi ng unan, di ba? Sa tabi habang natutulog, nakaka-apekto daw sa kalusugan natin yun. Tama ba yun, Mon? Nasama mo ba sa research mo yan? Alam mo, Mon, maraming nagdidebate about dyan. Pero totoo na nag-i-emit ng radiation yung ating mga cellphone. Pero hindi ito yung radiation na talagang nakakasama sa ating mga utak, no, sa ating mga sa brain. Kaya pero mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisikap bandang huli. Pag matutulog, ang pinapayo ng mga eksperto ilayo mo sa yung ulunan yung cellphone mo, lalo na kung nagcha-charge. Kung inyong maalala, may mga nag-viral na mga video dati na biglang sumabog yung cellphone while charging habang natutulog. Kaya mas maganda ilayo natin sa ating mga katawan yung cellphone. Tsaka yung iba kasi ginagawang alarm clock yan. Huwag nyo itabi sa inyo para di nyo masnooze. Diba? Ilayo nyo sa inyo para tumayo ka. Minsan naman nakaka-istorbo tayo sa kaibigan natin. Kasi ang nangyayari, minsan nasa panan mo na ano mo yung cellphone mo. Di ba touchscreen yan? Tumatawag mag-isa Tatawag ka kayo ng kaibigan mo, ba't tumatawag, di ba ganun? Diyan dun sa taas may nagre-reklamo sa sleeping quarters. Pag nag-a-alarm, hindi pinapatay, hindi nagigising. Ang nagigising, yung mga kasama niya. Yun lang. Okay, Mon, maraming salamat. Mon. Ito na po tayo sa mga komentaryo ng ating mga Oserong Pinoy ngayong araw po ng Martes. Tama ba? Martes na ba ngayon? O Martes nga. Hinggil po sabi po ni sa food wastage, dun sa mga gulay na nasayang. Sabi po ni Servidio Kakapayag. Ayan. Hindi siya papayag na masayang ang gulay. Naku po, ang tagal na yung storage ngayon. Ngayon pa rin ang pangarap. Matagal na nga naman yun. Sabi naman ni Hermoso Ranara, dapat ang gobyerno ang tumulong para maghanap ng market ng gulay. Bakit hindi dalhin sa Visayas at Mindanao dahil mahal ang gulay dito? Taga saan ka kaya si Hermoso Ranara? Mindanao ba o Visayas? Salamat po sa panonood. Hindi lang po sa YouTube ang may nagko-comment sa atin, pati rin po sa TikTok. Sabi po ni Divinia Evelyn, sabi niya, dapat talaga maximum higpit sa permit ng prangkisa at disiplina lang. Hinggil po yan doon sa jeepney modernization program. Lapit na, no? Yung tapos na lang papayagan. Sabi naman ni Neil Clarence Nazareno,
mas maganda pa din talaga na mayroong paghahanda when it comes sa mga calamities kasi iba din yung may alam tayo paano ang gagawin natin kapag dumating ang sakuna. Ito yatin sa earthquake? Oo, yung mga natural calamities. Ito naman hinggil sa charter change. Sabi naman po ni Idum Tinawal, no to charter change. May batas na tayo, ayaw i-implement ng mga pulis at abogado. Yeah. Shout out na tayo. Maraming salamat po sa panonood kina Benhur Lawis, Annabel Angeles Rodriguez at Samuel Balaguer. Lagi nang nanonood si Samuel, ha? Maraming salamat din po kay Marian Quimiona, Nelson Pajermo at Maria Eliza Huson. Salamat po sa inyong panonood. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 29:25 na nagsasabi, ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silong, ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.